Magandang hapon, no, sa bawat isa at welcome po sa Kapihan sa PIA Romblon. Live po tayo napapanood sa Philippine Information Agency Romblon, sa Romblon News Network at syempre sa partner po natin ng Odiongan Public Information Office. Ngayong hapon, dito naman po ulit kami sa regular po na Kapihan. Ito po yung programa po ng PIA nga po, ng PIA Mimaropa at ng Presidential Communications Office at in partnership with the Romblon Media Association. So, bago po ang lahat, ipapakilala ko po yung ating mga kasama. Dito sa aking katabi, si Sir Awe Eranes ng radyo natin Odiongan. Dito naman po sa side na simulan ko kay Sir June Fidakan ng Romblon Sun. At ang publisher din naman ng Romblon Sun, si Sir Tony Macalisang. At syempre, kung nakikita niyo sa ating screen, dito na po yung guest natin, no? Ang nag-iisang Dr. Renato Menrihe Jr. Tama po, sir? Siya po ngayon ang Acting Chief of Hospital ng Don Modesto sa bayan ng Looc, Romblon at ang kasalukuyan din PHO1 ng Provincial Health Office. Ayan. Sige, Doc. Welcome, no, sa ating programa. Salamat po, Sir Jason. Ako po ay nagagalak na makasama kayong muli dito sa Kapihan sa PIA at aking pong binabati ang lahat na nakikinig at nanunood ng isang magandang araw sa ngalan po ng Provincial Government of Romblon. Ako po mula sa Provincial Health Office ay naimbitahan ngayong hapon na magbigay ng kaalaman tungkol sa talakayan patungkol sa mga sakit na dala ng lamok. Sige po. Doc, magpauna muna, Doc, no? Paunang mensahe niyo muna sa ating mga kababayan nanonood sa atin. Ano ba to, Doc, mga sakit na pwedeng makuha galing sa lamok bago tayo mag-focus dun sa mga inoobserba ngayong buwan ng Nobyembre? Ngayong buwan ng Nobyembre ay ating ipinagdiriwang ang Malaria at Filariasis Prevention Week. So ito po ang dalawang sakit, malaria at filariasis, ay dala ng lamok. Maliban po doon, meron pa pong ibang sakit katulad ng dengue, katulad ng Zika, at katulad ng chikungunya. Sila po ay naililipat o napapalaganap sa pamamagitan ng vector. Yun po ang lamok. Sige po. So ngayong buwan ng November, ating inoobserba, no? Nasa kalendaryo po ng ating pamahalaan. Ito pong Malaria Awareness Month na inoobserba po ngayong November. At itong Filariasis Mass Treatment Month na parehong ngayon ding November, no? Saktong-sakto. Sige, Doc, pwede nyo bang ipaliwanag, Doc, kung ano ba itong Malaria Awareness Month at itong Filariasis Mass Treatment Month? Opo. Ang malaria po ay isang sakit na nakakamatay din. Sa una ay makakaramdam tayo ng karaniwang sintomas. Lagnat, sakit sa katawan, sakit sa ulo. At hindi po natin agad malalaman na malaria dahil ang malaria po ay isang parasito. Meron pong tinatawag tayong species ng malaria at yan po ang Plasmodium na mga parasito at sila po ay inililipat sa bawat tao mula sa isang taong may impeksyon ng malaria. Pag kinagat po sila ng lamok at makuha ng lamok, ililipat po nila ito sa ibang taong walang sakit at sila po ay magkakasakit kung nakagat ng lamok na impektado ng malaria, yung Plasmodium species ng microorganism o parasito. Yung filariasis naman po ay isa din pong parasito din po siya. Nakukuha din po ito sa pamamagitan ng kagat ng lamok mula sa isang taong may infection. Pag nakagat ng lamok, maaari niya po itong mailipat sa isang taong walang sakit. Yung tinatawag nating microfilaria naman ng filariasis. Okay. So, follow up dito, Dok, ano? Alam natin na ito malaria, matagal na ito na sakit ng hindi lang ito ngayon. So, mahabang panahon na ito. Itong huli, itong filariasis, nagkaroon lang ito ng pangalan lately na lang eh. Hindi, kumbaga,
hindi naman na ito nung unang panahon, walang ganun eh. Pag kilagat ka ng lamok nung araw, ang sakit na makukuha mo, malaria lang talaga. Pero ngayon, mayroon ng filariasis na. So, sa record ng Romblon, kailan nagkaroon ng kaso ng filariasis kung may data tayo nito, Doc? Opo. Actually, Sir Awe, ang mga sakit na ito ay matagal na, mga 18th century pa. Kaso, kulang po tayo sa mga diagnostic means para malaman na ito pala ay malaria na at ito pala ay filariasis na. Ang malaria po ay nagsimula noong madiskubre noong 1808 ng isang French army doctor sa Algeria po. At mula noon ay nakita nila kung ano ang sintomas ng sakit at nakita din nila na may mga gantong kaso sa ibang bansa na tropical and subtropical countries, yung Africa at ang Southeast Asia. Kaya meron po tayo kasi ang Philippines po Southeast Asia. Yung filariasis naman po ay matagal na din po siya. Sa ating lalawigan ng Romblon, ay nadiskubre po siya noong 1990s. Sapagkat merong mga kababayan po tayo na malalaki po ang bayag, malalaki po ang kanilang paa, parang paa ng elepante. So isang doktor po dito sa ating lalawigan, wala na po siya nga si Dr. Fabelia, lumipat na ng ibang lugar, ay minarapat niyang subject sa test itong mga taong ito. At nakita po doon na merong microorganismo na nakita mula dun sa dugo na sample. At nakita po nila, nalaman po nila na ito pala ay microfilaria. Ang cause po nito ay isang parasite na tawag nating Wuchereria or Brugia. So, doon, nalaman natin na meron palang filariasis ang dahilan nito ay ang filaria dito sa lalawigan ng Romblon. Kung maalala ko po, unang nakita ang sakit base sa eksaminasyon ng mga may malaking bayag at malaking paa sa Calatrava at sa San Agustin at sa San Fernando. Okay. Kung titingnan natin doon, kasi siyempre, ang pinanggagalingan lamok naman eh. Sa lamok lang eh. Pero bakit lately lang siya, no, na early 90s lang siya lumabas na may mga gano'n. Kasi kung magkasabay, kumbaga, kung ang filaria ay nakukuha rin sa lamok, dapat nung una din may mga gano'n. So napansin lang lalong lumaki ang bayag, nagkaroon ng malaking paa. So pwede ba nating masabi na lately lang din ito na nakuha ng lamok o papaano ang kasi may kumbaga, di ba? Nagkakaroon tayo ng kwan dito kung papaano dapat sa umpisa pa lang pag kilagat ka ng lamok may filariasis na kaagad. Pero yun nga, kahit ngayong huli lang natin na-detect, but still wala nung araw ng mga lumalaki yung galon. So ano paliwanag doon, Doc? Opo. Kasi noon ay hindi natin nagagamit ang tamang test para sa sakit na filariasis. So ang akala po kasi noon ng mga tao, may paniniwala po sila na kapag ikaw ay nagkaroon ng sintomas kagaya ng paglaki ng bayag or paglaki ng mga paa o paglaki ng kamay, paglaki ng dede, akala po nila dahil lang ito sa basang damit. Kung naalala po ninyo mga paniniwala, naligo, natuyuan ng damit, lumaki po ang bayag or lumaki ang paa. So ganun po ang paniniwala nila. Kaya hindi po nabibigyan ng tamang test. At lately, mula noong 1990s hanggang ngayon, nagamit na po natin ang tamang test at discover natin na talaga palang filariasis itong mga sakit na ito. Ibig sabihin, nanggaling siya sa lamok. Doon, Yes po. Huli na lang na confirm. At least, nalaman din na lamok pa rin ang naging source ng sakit na ito. Opo. Okay. So, dito sa kaso ng malaria, Doc, alam naman natin, nationwide to, worldwide pa nga eh. Gaano kalaki ang naging kaso ng Romblon? Pinakamalaking kaso na naitala ng Romblon ng malaria. Opo. At anong year ito? Noong 1990s, nagkakaroon po tayo ng kasong paisa-isa. Hindi naman po talaga marami ang kaso ng lalawigan ng Romblon. Kung nagkakaroon man, ay nagagamot po ito kaagad at hindi na po siya nagresulta sa malalang sakit at pagkamatay ng mga Romblomanons. Kaya po, noong 2022, ang lalawigan ng Romblon po ay na-declare na
na malaria-free province of Romblon. Kasi wala na po siyang na-detectang kaso ng malaria sa ating lalawigan. Kung meron man po ay paisa-isa na lang at hindi na po niya naabot yung porsyento na kung saan masasabi natin na endemic po tayo sa malaria. As of November 5 po, sa data ng Department of Health Regional Office sa Mimaropa, ang Romblon, ang Marinduque at ang Oriental Mindoro po ay mga malaria-free province na. Yung Occidental Mindoro po ay 0 case pa lang. So hindi pa po sila nadedeklara na malaria-free. Yung Palawan po, noong 2023, meron po silang 6,188. At ngayong 2024, November 5, meron silang 8,205. So, cases po yan. So, hindi pa po mababa. But for the province of Romblon po, kontrolado na po natin yan na wala na pong kaso ng malaria sa ating lalawigan. Okay. Isa na lang, Paul, ano? Ano ang gamot? Kasi siyempre, sa pamahal, para sa kapanganan ng ating mga nanonood ngayon, ano ang pinaka-most common na pwedeng panggamot pagka may simptomas tayo ng malaria? Opo, ang Department of Health po ay minarapat na bigyang babala ang mga tao through the local government units sa kanilang mga health centers na dapat at hospitals na rin na dapat available po ang test para kaagad po nating ma-diagnose ang malaria at magamot po kaagad. Meron tayong mga available na gamot at yan po ang nire-recommenda din ng Department of Health, katulad halimbawa ng quinine sulfate, yung mga sa hospital, kung mga hospital, yung intravenous artesunate, meron po mga antibiotics na doxycycline at marami pa pong iba. Available din po yan dito sa ating lalawigan. Okay. Yun nga sa itatanong kung readily available siya. Kaya po pag nagpunta kayo halimbawa sa Palawan, endemic po siya, kailangan kayong uminom ng gamot bago pumunta 2 days before. At pag uwi po ninyo galing sa isang endemic na lugar, iinom pa din po kayo for 28 days. Doc, may mga questions from Romblon Sun kay Sir Tony Makalisang. Anong sintomas ng taong nagkasakit ng malaria? Opo. Kung ang tao ay nagkasakit ng malaria na impeksyon dahil sa Plasmodium, yun po kasi ang causative agent ng malaria na sakit, dala ng lamok, depende po yan doon sa klase, species ng Plasmodium. Iba-iba po ang presentation. Although, the same ang nararamdaman, katulad halimbawa ng panginginig, chills po. Sunod-sunod po yan, chills, and then fever, lagnat, and then sweat. Ganun po lagi, panginginig, lagnat, na mamawis. Panginginig, lagnat, na mamawis. Meron din pong sakit sa katawan, sakit ng ulo, nahihilo. Pero ang pinaka-common po, distinct na sintomas ay yung nanginginig, nilalagnat, namamawis. So ang atake po, depende po sa klase ng Plasmodium. Kung Plasmodium falciparum, kasi 5 pong klase yan na species ng Plasmodium. Meron falciparum, malariae, ovale, vivax, at saka yung Nulesky po para sa mga animals yon. So meron pong ang atake ay 24 hours, merong atake 72 hours, merong atake na 48 hours. So kung ang ibig ko po sabihin ng atake, nginig, lagnat, pawis. So ang atake po every 24, 72, 48 hours. May ganun po siya na periodic symptoms. Paano ma-identify mo? Kasi lahat ng mga sintomas na yan, pwede naman yan sa iba eh. Paano natin masabi na ito ay malaria na? Ano ang nadagdag doon sa mga sintomas na wala doon sa iba? Opo. Ang tawag po namin dyan, medically, ay non-specific signs and symptoms. Na ibig sabihin ng non-specific, kung anong meron ng isang sakit na sintomas, meron din sa iba. So, ang pinaka magandang gawin po natin, pag napapansin ng ating mga health workers na, ang sumpong every 24 hours, chills, yung panginginig, lagnat, pawis, wala ulit. And then after 24 hours or 48 hours, meron na naman. So nagsususpetsya po tayo na baka malaria. So subject na po natin yan sa test. Okay. At ang test po sa mga laboratorio natin na magko-confirm na malaria nga ito o hindi. Okay. Sige, so kasama din natin si Sir Sueco Romero naman ng Romblon News Network. Sa Cebu yan, San Fernando. Naging annual issue sa San Fernando.
naapektuhan mismo ng dengue. Yung bang pagkakasakit ng mga bata na una, sumasakit ang ulo, pangalawa, na yung nagkakaroon ng nanghihina sila at inuubo-ubo ng kaunti. Ito ba mga mga bagay na tutungo sa pagiging dengue? Malaria po ay dala ng parasito. Ang dengue po ay virus. So, meron din po mga sintomas na dala ang isang viral infection tulad ng dengue. Almost the same. Lagnat, sakit sa ulo, hilo, sakit sa katawan. Actually po, ang other name ng... Meron din po pag nag-subside ang fever, but hindi po emphasize na yung periodicity niya hindi established. Okay. Kumbaga ay pwedeng maglagnat, mamawis at any point in time. Basta nakainom ng paracetamol, pampababa ng lagnat, so magpapawis. And then, samantalang yung malaria po, may regular interval po talaga siya. Depende sa klase. Yung sa dengue po, ang ibang pangalan po niya ay break bone fever. Kasi masakit po ang mga buto. Katulad, para daw pong binabali ang buto nila. Masakit sa buto. Masakit din po ang likod ng mata nila. So, headache po ang manifestation. At ang tawag po natin doon ay dengue suspect. No, kasi ang confirmation po nito ay base sa test din. Pero kung meron pong lagnat ang isang bata at nadala sa isang hospital o health center, kailangan po siyang matest para malaman natin kaagad kung ito ba ay dengue o ito ba ay iba pang sakit tulad ng malaria or chikungunya o Zika o iba pa pong sakit. Ay, okay, follow up lang. Ganito po ang kasi lalo sa Espanya, Barangay Espanya, ang Taclobo, na dati ay naapektuhan ng dengue. Yung sa aming lugar, wala gaanong matakbuhan na laboratory facility. Okay lang ba sa kanila yung mga practical na mga gamot na pwedeng yung karamihan na binibili paracetamol? Apo. O may Apo. mga i-recommenda kayo, Dr. Apa. Sa ngayon po ay minarapat ng ating gobyerno na dapat po ang ating mga health facilities ay equipped. Isa po yan sa mga estratehiya para ma-maintain po natin yung disease-free communities natin. So, yan po ay napapabilang doon sa health infrastructure and preparedness. Kailangan ang mga health centers meron pang test, hindi pwedeng wala po. So, alam ko po ang Espanya, taga San Fernando po ako at dati po akong MHO doon. So, nakakapunta po ako doon. Dati, kapag bumabaha doon sa isang ilog, between poblasyon and Espanya, hindi makatawid. So, paano gagawin kung may lagnat? Minsan sa Magdiwang, layo pa po noon. Sa ibang bayan na po siya sa kabila. So, ang may recommend ako ay obserbahan po siya kung meron pong, kasi dapat po ngayon sa isang barangay, may deployed na po siya na health worker. Either midwife or nurse na nakastay po doon. Nagbibigay po ang ating Department of Health ng deployment program for nurses. Yun ay para sa mga barangays na tinatawag natin geographically isolated and disadvantaged. So nakastay sila doon. At doon po natin isasangguni ang maaaring gawin doon sa isang may sakit. Mabigyan ng paracetamol kung nilalagnat, kung wala pang 4 hours kasi binibigay natin ng paracetamol every 4 hours, pwedeng sponge bath, yung pinupunasan po natin ng basa para bumaba po ang temperature ng isang taong may lagnat. At tungkol sa dengue, kailangan po natin siyang i-hydrate. Ang iba pa nga po, pinapainom ng Orisol, kung tubig. Kasi kailangan po niya ng sustainable amount of water sa kanyang katawan. Kasi baka po magkaroon tayo ng fluid loss, yung blood loss. At saka, kailangan po niyang magkaroon ng tamang nutrition. Kakain po siya, except dun sa mga dark-colored foods. Katulad halimbawa ng champurado, tsokolate, dinuguan. Kasi mamaya, nakaramdam po siya ng pagsakit ng tiyan. Kasi ang blood po, yung dugo, irritant po siya sa tiyan. At kung mapupunta siya sa tiyan natin, masakit po yun, ang dugo. Ngayon, kung sumakit ang tiyan at dumumi po siya ng maitim, di natin malalaman kung champurado ba ito, dinuguan. Kaya wag muna po ng dark-colored foods para kung sakasakaling dumumi po siya o magsuka ng itim, hindi naman siya kumakain ng maitim, malamang may bleeding po tayo. Emergency po yun. Kailangan agad madala po siya sa isang pasilidad at maaari po siyang close monitor o swerohan na po siya. Okay. Yan. Follow up lang doon, Dok. Short follow up lang.
tama bang sabihin na ang dengue ay viral? Yes po. At saka Yes, yung malaria ay parasite. Parasite. So yun ang distinction ng dalawa, yung pagkakaiba. Yes. Okay. Doc, ngayong buwan din pala is yung Alternative Healthcare Month, no? Inoobserba din yan ng bansa na nadaanan na rin, sir, yung mga pwedeng gamot na sa dengue na Tawa-tawa. hindi mapupuntahan, no? Kung baga hindi agad mapupunta sa health center. Yung mga ganyan bang gamot, may studies ba yan na pwede naman silang makatulong? Ang mga studies on alternative medicines ay kasalukuyan, ongoing pa lang po yan. Actually, ang ating mga state universities, in-encourage natin na mag-venture into researches para makatulong po sila sa problema ng ating community na masolusyonan po, katulad nga po nitong dengue. Sa ngayon po yung tawa-tawa Yes, na halaman at nilalaga daw po yun ayon sa mga tao natin, mga kababayan natin na nagkaroon na experience doon, wala pa po tayong established study na ang gamot ay ang halamang tawa-tawa ay nakakagamot po sa dengue. Siguro ang masasabi ko po doon ay yung nilagang dahon ay baka merong mga electrolytes na tinatawag na pwedeng pampalit doon sa nawawalang electrolytes kung meron po siyang fluid loss. Opo. Okay. Hydration. Ito isang issue do sa issue ng dengue kasi kadalasan, 'di ba, bumababa ang platelets, tama ba 'yun? Yung hemoglobin ganoon. Pero ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, do ko, no, na may dumarating din sa time yan kahit pa hindi ka mag-take ng gamot, pagdating doon bababa talaga siya at tataas uli kahit hindi ka mag-take ng gamot. Tama po ba 'yon? Yes po. Yun. Ang dugo po natin ay iba-iba ang content. Nandun po ang platelet at iba-iba pang mga blood products, nandun po siya. Yung platelet po ay tumutulong sa pagpaklat, sa clotting, pagpatigil ng pagdugo. Pag nagkaroon po tayo ng leakage ng blood sa mga blood vessel natin, mga arteries natin, capillaries, nagkaroon ng leakage, may bleeding po, ibig sabihin, sumasama po doon ang platelet. At kapag lumabas ang platelets, i-test natin, pwedeng ang pag-detect natin mababa ang count. So kung mababa po siya, hindi niya kayang patigilin ang pag-bleed. So magtutuloy-tuloy po siya. Kaya po, minomonitor po siya. Pero hindi po siya sinasabi na diagnostic for dengue, kundi para lang mamonitor kung magsusurvive or hindi, or kamusta ang kalagayan ng taong nagkasakit ng dengue. Tama po kayo na talaga namang bababa dahil along the course ng sakit, ay magkakaroon ng leakage ng blood. And sasama po doon ang platelet. At kung malusog po ang isang tao, posible po siyang tumaas ulit, mag-recover po siya. Kasi Kahit parang sa walang katawan gamot na natin, i-take. opo, i-hydrate mo lang, painumin mo ng pakainin mo ng mabuti, papahingahin, tataas po ulit siya like in 6 to 8 days. Opo. So nagre-recover po siya. Kasi ang viral infection po, ang tawag namin dyan, self-limiting. Ibig sabihin, basta malusog ang tao, malakas ang kanyang immune system, magre-recover din siya kahit na hindi naman talaga gamutin kung siya ay malakas ang kanyang pangangatawan. Okay. Dito papasok yung yung mga alternative medicine eh. Ito yun. Kasi normally, yung mga nasa bahay lang na umiinom ng tawa-tawa, so may suspect sila na may dengue yung anak, pinainom agad. Wala namang problema painumin eh. Wala namang mga overdose yun eh. At biglang gumaling. Parang gano'n lang dating kasi galing sa hospital, nagpa-check up, bumaba ang platelet nga. So inuwi, pinainom ng tawa-tawa. After a day, tumaas na ulit. Yun, napagkakamalan nila na yun ang nagpataas. Nagkataon, napataas na rin pala. Pati papaya. Di ba dahon ng papaya, yun din eh. Ito yung ibig nating sabihin na hindi natin masisisi rin yung ibang mga may pasyente na, kasi kung ang issue lang naman, pataasin ang platelet, ay pag inom nga lang tawa-tawa, tumaas talaga eh. Pero hindi nila alam ay yung scientific sa likod no, na talagang tumataas nga kahit wala kang mag-recover po siya. Yun ang punto natin. Pero wala naman, sabi nga natin, wala namang masama kung mag-take nun, kung nakakatulong naman sa tingin nila. Yun nga lang, wala pa nga talagang scientific study talaga. So sana nga maging totoo doon na nakakatulong talaga.
Sana nga, pero yun ang paliwanag, ang medical na paliwanag eh. Hydration po. Yun. I-hydrate ka. So at least dito, may tatama natin kahit paano yung mga iniisip at paniniwala natin mga kababayan. Pag nag-inom ka lang, may nagkikipag-away talaga kasi na talagang pag uminom ako ng tawa-tawa, gagaling ka talaga. Hindi lang sinasabi doon ng doktor kasi ayaw nila, gusto bumili ng gamot, bla bla bla. Pero iyon ang tamang paliwanag. So, kahit ayaw mo, kahit hindi ka uminom ng gamot, pag ang kaso nga ay dengue, talagang bababa siya at talagang tataas din. Meron din po sir mga kaso ng infection na hindi po bumababa ang dengue. So sila po ay madaling mag-recover. Pero kalimitan ay bumababa talaga ang platelet dahil sa leakage po. Plasma leakage doon sa ating mga blood vessels sa katawan natin. Kaya mapapansin po natin minsan namumula-mula or merong mga rashes, yun pala bleeding doon sa ilalim ng balat. Okay. So ang cause nung pagkamatay ng sa dengue ay dahil sa loss of sa 'di ba sa leakage, hemorrhages. So yun ang gusto nating ipaliwanag na paalam sa ating mga kababayan na bakit nakakamatay ang dengue. Hindi naman nila alam, akala nila dahil doon kagat ng lamok. Yun lang ang naging sanhi. Dahil yun sa virus na dengue at yun po ay dinadala ng lamok sa atin. Pero kung maagapan naman, so paano ang dapat gawin ng isang magulang dok na kunyari may suspitsa sa anak niya? Ano ang immediate niyang gagawin para lang maagapan kaagad kasi yun naman importante dito eh. Opo. So ang pinakamagandang tandaan natin yung seasonal awareness. Panahon ng tag-ulan, maraming lamok dahil marami silang breeding sites, pinangingitlogan at nag-hatch agad po sila sa maraming lamok. So season po yan. So pag nagkaroon ng sintomas ang ating mga anak, ang mga tao, kailangan madala agad sa pinakamalapit na paggamutan para matest po sila. Kasi meron po tayong rapid tests for dengue. Okay. Isa dala po. bago ko makalimutan. Panahon ng dengue, Doc, alam natin, ang daming napaparanoid dito magulang. Kaya, pag sinabing lamok, talagang takot na takot. Hindi naman lahat, di ba, hindi naman lahat ng lamok ay dengue carrier. Ano ba ang mga lamok na nagdadala ng dengue? Opo. Meron po tayong iba't ibang uri ng lamok. Yung sa malaria po kasi ang tawag doon Anopheles. Ano itsura niya? Yun ang yung karakteristik yung Anopheles ay itim na lamok na ang pagdapot niya ay vertical doon sa surface. Ganon. Yung surface, vertical siya. And then, yung sa dengue po ay Aedes po. Aedes aegypti. Pwede ding Aedes albopictus. Siya naman po ay puti at itim. Parang stripe. Go ahead. Po. Tapos kung dumapo po siya ay parang paganyan. Horizontal? Horizontal doon. Kasi nagsa-siphon po siya eh. Actually, pag nakatuwad parang ganon. So, yun po ang kanilang orientation sa dapo. And then, sa kulay, yun po, plain lang halos yung Anopheles. Medyo light color siya, no? Opo, yung dengue ay parang merong stripe na puti, na itim at puti. Opo. Okay. At nagkakaiba rin po sila sa oras ng pagkagat. Okay. Anong oras nangangagat ang dengue na lamok? Yun. At saka yung sa malaria. Ang tawag po natin sa mga Aedes mosquitoes na sila po ang nagdadala ng dengue ay day biting. Pero specific sa day, yun pong early dawn sa umaga, yung paliwanag pa lang, and then 2 hours before sunset. Sa hapon, 4 onwards doon na sila. So labas sa oras na yan, hindi sila nag-aatake? Opo, nagtatago po sila sa dilim. Mga dark-colored curtains sa ilalim ng kama, kung saan-saang mga madidilim na lugar. Yung sa malaria naman po, Anopheles, ang tawag naman po sa kanila commonly, night biting. Sila naman po ay nangangagat sa gabi halos. Wala sa araw yan? Wala. Sa araw naman po, nagtatago naman po sila. Ibig at babae lang po ang nangangagat. Okay, ibig sabihin, sa tao. Ibig sabihin, maraming lamok na kahit anong oras ay nangangagat eh. So, ibig sabihin, hindi dapat matakot doon na kilagat ka alas 10 ng umaga. Although, meron pong ibang sakit na dala siya or napakagat siya kasi nabulabog mo ang kanyang taguan. Halimbawa, doon sa mga halamanan, napunta ka, nagtatago sila doon, nilinis-linis mo ang halamanan, nabulabog sila, maaari ka nilang accidentally makagat at sumipsip sa iyo ng dugo or
pagsipsip ng dugo, nailipat nila doon ang virus. So hindi rin pala pwedeng sabihin na pag kilagat ka lang alas 10, hindi yan. Hindi naman po, hindi. Pero, Basta ganun lang po ang most common time of biting nila unless na naistorbo mo ang kanilang habitat na kakagating. So sa kabuuan, ang pwede nating masabi dito ngayon na basta lamok, iwasan. Yes po. Para sigurado na. Kung walang lamok po, walang dengue, walang malaria, walang Zika, walang filariasis, at walang chikungunya. Ayun. Yan po. Okay. Sir Jun, baka may question po kayo. Pero bago po yan, Sir Jun, no? Sir, balikan ko tong Malaria Awareness Month, no? Since tayo naman po is malaria-free, itong buong probinsya, ano yung possibility na bumalik? Tsaka paano ba siya makakabalik? Para alam ng tao, no, kung ano yung iiwasan nila kapag, ano ba yan, pag idadayo ba nila papunta dito? Paano po yan? Opo. Sa ngayon, malaria-free province of Romblon po tayo, maaari pong magkaroon ulit tayo ng kaso. Yan po ay kung madadala ng isang tao mula sa endemic na lugar yung malaria, yung plasmodium, yung parasito. At siya po ay nakagat ng lamok at kumagat ang lamok na yun sa ibang tao, ililipat po niya ngayon yung parasito, yung plasmodium. Kaya po pinag-iigi po natin ang screening and monitoring. Kung galing ka sa Palawan halimbawa at nagkaroon ka ng lagnat o sintomas ng sakit, dapat i-test ka kaagad kasi magsususpect siya kaagad tayo ng malaria para agad nating ma-detect at ma-treat at wag nang kumalat po ang sakit. Kung hindi po natin na-detect agad at nagamot at kumalat po at nakagat siya ng lamok at nailipat sa maraming tao, dadami na naman po ang malaria sa atin. Same ba yung case niya din sa filariasis, Doc? Yes po. Ang filariasis din ay ganun din po. Sa ngayon, filaria-free tayo. Although merong mga pangilan-ngilang kaso, pero hindi niya naabot yung bilang para masabi natin na may endemic ang province of Romblon. So, kailangan lang po natin early detection and treatment para wag siyang dumami. Hindi natin maabot yung level na masasabi natin ay endemic ang Romblon. Sige, sir. Sir Jun? Sir, may mga tao na may ang kanilang pagkakasakit ay yung pabalik-balik na lagnat, yung masakit ng ulo. Ang itanatanong kaagad dyan ng doktor ay, ikaw ba'y nagpunta ng Palawan? Yun kasi basya nilang kung nagpunta na Palawan, baka magduda sila, baka Yes, po. malaria to. Opo, yun po ang tinatawag nating screening and monitoring. Kung may history ng travel, especially sa isang lugar na endemic for malaria, kailangan po nating malaman yon para mapatest po natin. Hindi naman po kasi pwedeng i-test lahat ng may lagnat kasi sayang po ang ating resources. So kung may history of travel, i-test po natin. Baka malaria po, ganun po siya. Dito ba sa ating mga health facilities, may mga may mga machinery po? Yes po, meron tayong test sa RPH po at sa ibang health centers, RHUs, meron po tayong test, rapid diagnostic tests for malaria. At saka dengue din po meron. Yung mga naka-recover sa malaria, sa dengue, or sa filariasis, yun ba may chance na mag-reoccur yung kanilang sakit na yun, sir? Unless makagat po sila ulit at ng lamok at mabigyan ng parasito. Pero kung nagamot na po sila, hindi na po sila magkakaroon kung hindi naman sila nakagat ng lamok na infected by Plasmodium parasites. Ibig sabihin ay totally, pag na-control na yung parang mga parasites sa iyo, wala ka ng chance na ikaw ay magkasakit ulit. Yes po, nawawala po ang parasito sa katawan natin pag Not nagamot unless po. Nakagat ka ulit. Okay, follow up doon, Doc, wala bang bakuna para sa mga ganito? Kasi siyempre may ano tawag doon, yung COVID, maraming mga ganun eh. Ito bang malaria na matagal na ito, wala ba itong bakuna? Wala pa pong bakunang na didiscover para sa malaria. At mayroon lang COVID pero ang malaria wala. Ano nangyari? Ano bang dahilan, Doc? Bakit hindi ito magawan-gawan ng bakuna? Opo, kasi kung titingnan po natin kumpara sa COVID, siya po ay airborne, nalalanghap. Opo. Ang malaria po ay may vector, may nagkakalat. At yun po ang lamok. So, ang pinakamurang paraan para masugpo, tanggalin po ang vector. Kasi kung wala pong lamok, wala pong sakit na ito. So, doon po tayo, kasi mas mura pong strategy yung pagtanggal sa nagdadala kaysa pagsaliksik para magkaroon ng bakuna. Medyo elaborate po yun na process. So, wala palang bakuna. So, isang tanong na lang, Doc.
Yung mga gumalay sa filariasis, di ba lumalaki ang paa noon? Yes Elephant po. leg. May chance sa babang lumiit yun? Paano? Yes po. Meron pong tinatawag tayong deformity na kapag late na diagnose ang isang taong may filariasis. Lumaki ng bayag, abot-abot sa lupa, lumaki ang isang dede, pero minsan hindi equal isa lang, right or left lang. Minsan lumaki ang braso, minsan lumaki ang paa, parehong paa, minsan isa lang paa. Deformity na po yun. It can be a permanent deformity po. Pero pwede po nating ayusin yun sa pamamagitan ng surgery. Isa surgery, operahan po siya para palitin po yun. Follow up doon, Dok, Tanggalin ano? ang excess fluids. Specific yung nababanggit ninyo ha, ng mga part ng katawan. Ibig sabihin, lahat ba o particular lang na mga parte ng katawan ang lumalaki? Opo. Doon po sa mga katawan na malapit po sa ating mga lymph nodes. Kasi doon po sa ang lymph nodes po, kung ating patatandaan, ay siya pong na-absorb ng excess fluid sa katawan natin. Ngayon, yung mga parasito na yan, pag tumanda sila, doon sila naglilibing sa mga lymph nodes. At nababara po yun, hindi nila ma-absorb ang excess fluid. So, ang nangyayari, naiipon po sila hanggang lumaki ng lumaki yung parte na kung saan naipon ang fluids. So kasi kung titignan natin, tainga, mga ganun ba, mga ilong, mga... Wala pong Kaya gano'n. nga, kasi- Malayo po dito. Ano yung lymph nodes, Doc? Kumbaga Sa layman's term. Yun po ay tagasala ng mga dumi na nasa katawan natin, katulad ng mga bakterya. Yung ba yung parang isay-isay? Yes po, yun mga. Yung mga isay, kung isay ang tawag, kung lumaki na siya. Lumalaki po siya kasi merong infection na nasasala siyang dumi. Kaya po, napapansin masakit na parang lumalaki. Meron pong infection bayuok, kung somewhere. tawagin yan sa local, bayuok. Hindi naman po, iba naman po ang iba ba yun? mumps. Yung parang may lugay ba sa Bisibuyan. Ano ba ang tawag yan sa local natin? Isay nga yun sa Tagalog. Sa Tagalog, ano sa anong Isay tawag sa ka doon sa kwan? Sa Asi. Asi, Tagalog isay din, din. isay din. Isay din. Sa mga singit po, pag hinipo may bilog. Oo. Sabi nila pinipisa. Ano? Pag may sira kang ngipin, meron dito. Oo nga pala. Po. Nawala yung mga yuta. Yuta yun eh. Oo nga pala. Parang ganun po. Sir, Doc, no, nababanggit na rin yung mga Mga filtering system po siya ng katawan. hindi ba ibig sabihin na lumaki yung paa mo, isa paa ka din nakagat ng lamok? Paano ba yung... Hindi po. Pwede ka pong makagat sa alinmang parte ng katawan. Pero lilipat Pero, lang yung... depende po kung saan napunta yung filaria. Adult filaria, yung parasite. Opo. Kung napunta siya sa bandang kilikili, ay baka lumaki po in the long run yung part na kung Malapit sa saan kilikili. hindi na maka-absorb yung kamay mo sa right. Kung dito po nagpunta sa lymph nodes mo. Or kung sa singit, doon din sa paa maapektuhan. Okay. Maiba ako, Dok, ano? Balikan na lang natin siguro maya pagkakwan. Punta ako, Dok, sa kwan sa rabies. Okay. At ito kasi ay naging malaking kwal din ito sa atin at naging malaking issue at kaso rin dito sa atin ang rabies. Ito in fact nung nakaraang buwan lang ay naging rabies kwan nga tayo dati. Ang tanong dito, marami rin nagpaabot sa amin kasi na paano ba nakukuha ng aso yung rabies? Kasi ang alam natin, pag ang aso ay bangaw, pag nakagat niya yung aso na walang rabies, nang hindi bangaw, hahawa yon. Ang tanong, yung unang bangaw na yun na nagkaroon ng rabies, saan niya lang nakuha? Opo. Na-activate po ang virus, rabies virus sa kanilang katawan. Ang rabies ng kwan ay virus. Yes po, rabies virus po yun. At once activated po siya, posible siyang mag-cause sa animal ng parang hindi mapakali hanggang mabaliw po siya. At kung ano ang epekto ng rabies sa hayop, magiging ganun din ang epekto sa isang taong nakagat niya. Lalo na kung nailipat niya ang virus, rabies virus doon sa isang tao na nakagat niya. Kasi ang virus po ay ng rabies ay nandun na po yan sa kanila sa mga Hindi ba ito namamatay, Dok? Pag kunyari, sa aso, hindi alam nung isang tao, kinatay niya ngayon na may rabies pala ng kwan yung aso, hindi ba namamatay yan sa luto? Depende po. Kasi minsan, half-cook. Ganyan. So, hindi natin masisigurado na mamatay siya sa pamamagitan ng pagluluto. So, mas maigi po na i-dispose natin ito, ilibing, at huwag nang kainin ang mga laman ng hayop kahit na naluto pa po. Kasi delikado po siya.
magkakaroon lang po tayo ng parang pagpapahina kung nabakunahan ng hayop. Lately kasi nabalita sa TV na may kumain lang, namatay nga. Opo, Pero nagkaroon ng rabies. balikan ko pa. Nagkaroon dati, di ba Santa Maria ang nung last nating na kuha yung report na sa Santa Maria nag-origin. Pero ang issue dito ay may mga aso kasi na bigla na lang sumisipot na nagkaroon Yung ng stray dogs, oo. ang tawag, mga So, gala. Kung hindi ako nagkakamali, Iskal. ang pagkakasabi sa amin doon na parang sa mga Dumi. Dumi. sa maduming na mga Yes po. lugar, Totoo naman doon po ito yan. doon nanggagaling yung rabies pala. Opo. Na dahil Pwede, nga ang aso posible. ay gala, kaya nga ang laging pinagbibilin sa atin, Itali ang aso para hindi makapunta doon sa mga lugar na posibleng makakuha siya ng rabies. Or pabakunahan po talaga ang aso. Ayun. Pinakamahalaga po yun. So maliban sa kung hindi niya mabakunahan, hanggat mari, Itali mo yung aso para hindi Opo. Kasi minsan po kahit na pet, yung alagang aso, nakakakagat din ng may-ari. So posible rin makakuha doon ng rabies Yun. ang isang tao. Kaya po ay pinaka-safe po talaga ang pagbabakuna. Another thing, Doc, pusa. Siyempre, di ba, may rabies nga ba? Yes po. Oh, okay. Yes, Paano? Pareho Paliwanag din ito. po. Saan din makukuha ng pusa ito? Sa mga Ganun pa rin. kung saan nakuha ng aso, kung paano ang nangyari sa aso, ganun din po sa pusa. Bakit ang baboy, Doc, hindi kung nabutaw? Yeah. Actually, may balita sa Marinduque na yung baboy tsaka baka ay tinamaan ng rabies. Meron. Posible kasing nahawa din sila ng mga ibang Nakagat hayop. din ng aso. Halimbawa, sa aso, nahawa sila. Or kasi kahit na po yung claw, yung kuko, nadilaan lang po nila. Pwedeng magdala po yun ng rabies pag ikaw ay kinalmot lang niya. O kaya, hindi ka naman kinagat, dinilaan lang yung open Sugat. skin, yung sugat. O May kaya open gasgat. skin, open Opo, skin. dinilaan ka niya, pwede din magka-rabies yun. Mahawa. Baka nagkaroon ng rabies. Paano yun? Pag kinain ng tao, dali ang tao. Magkakaroon din No? po siya. Naku po. Basta kumain po tayo ng isang infected na karne, ma-infect din po tayo. Opo. So parang masasabi natin na parang hindi tayo safe pagka gano'n, ano? Ay hindi naman natin nakikita Kaya po Magpabakuna. tungkol po sa mga karne, ang ating mga local government units ay sinisigurado na meron siyang meat inspection. Yun. At saka dapat kinakatay ang isang hayop na ititinda ang karne doon talaga sa slaughterhouses na aprobado ng gobyerno. So ano ang NMIS. ating maipapanawagan, Dok, sa ating mga kababayan tungkol dito, lalo sa pagkakatay? Doon muna sa pag-aalaga ng mga hayop, yung lalo pusa na akala nila kasi, tama ba na sabihin din na kahit kunting galos lang, takbo agad doon, magpaparabis agad, rabies agad Tama ba yun? Paano ba ang isang paraan para May proper? Category po yan, kinakategorize po siya yung sakit, ay yung rabies case. Pwedeng depende sa kung saan nakagat, location, at depende kung nabakunahan ka na ba dati, yung immunization status mo sa rabies, laban sa rabies. So, i-assess po yan ng isang center, tinatawag po nating Animal Bite Treatment Centers, ABTCs. Nasa mga health facilities po siya, katulad ng RHUs at hospitals. Meron po dong doktor, merong nurses, ika-categorize po siya, at kung ma-assess po niya na kailangan kang bakunahan, dapat mabigyan ka po ng bakuna sa lalong madaling panahon. Speaking of bakuna, Dok, gaano katagal ang isang tao na pwede siyang safe pag nabakunahan? Gaano katagal? Ilang Opo. taon? Kung nabakunahan ka, halimbawa, ngayon, tapos nakagat ka ulit, Oo. depende kung nakagat next month or after ilang months. So kung 3 months, pwede ka na ulit i-booster ang tawag doon. Booster lang. Opo, Booster na opo. Booster Pero na kung lang. nakalipas na Yun ilang pa rin naman taon, yun, Dok, ay bakunahan ka na ng bagong regimen o yung, 3 or 4. yung booster na yun, bakuna. Bakuna pa rin po yun, bakuna. Opo, kasi delikado po. Okay. Sige po. Doc, balikan ko yung filariasis mass treatment. Ano, Doc, yung, di ba dati parang nagkaroon nga tayo dito ng mga kaso at nabanggit nyo din kanina na may mga kaso din pa din naman pero hindi naman ganoon kadami. Paano po sila, Doc, ginagamot? Ano po? Opo. Ano po yung process? No? Ang Department of Health sa pagtingin at pagsubaybay kung ang isang barangay, bayan o probinsya ay merong filariasis, kapag ka merong isang nakita sa isang
barangay, yung buong bayan is considered na siya na merong kaso ng filariasis. Kung meron sa isang bayan, buong probinsya na po yan. Okay. So, ang ginagawa po niya ng Department of Health, nagkakaroon ng mass treatment every November. Bawat taon, 2 po ang binibigay, yung DEC, diethyl carbamazine, tsaka yung albendazole. Binibigay po yan once a year, every November, for 5 years. Kasi ayon po sa pag-aaral, kapag nakumpleto ang gamutang yon, ay matatanggal po natin ang filariasis sa isang lugar. Yung chance na magkakaroon yung... So dito ba sa atin, Doc, nagkakaroon ba yan? Yes po. Yung huli-huli Actually, natapos na po yan noong... kung aking maalala, nung 2011 pa natapos yan. Ang 5 years treatment. So, 5th year nung patagal na pa na 2011. 2010, 2011. So, yung time na yun, hanggang ngayon is wala pa Wala ulit. pa tayong kaso ulit na Okay. nakikita pagdating sa filariasis. So, hindi na ulit magkakaroon po ng mass treatment activity? Apo, or- hindi pa po tayo magkakaroon noon dahil tayo po ay napangalan ng filariasis free. Okay. Apo. So, di ba tayo, Doc, di ba bakuna rin yun, ano? Yung sa filariasis, tama ba? Inom po, tableta. Tableta, okay. Tableta po. Gaano katagal ang visa nun? Actually, ang pag nainom mo po yun, ang target po niya ay yung adult, Okay. yung filaria. So, mamamatay po siya and then magdi-dissolve naman po yun sa ating mga kulani pala yun. Kulani. 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 Isay. Isay. Sa asi na. Opo, Kulani. so, hindi na po siya magpo-produce ng mga anak, mga microfilaria at wala na pong makukuha ang lamok para mailipat doon. So, habang iniinom mo yung gamot na yon, unti-unting na tatanggal yung Gaano mga katagal ang parasito. inuman nun, Doc? 5 years po. 5 years. Once a year, every November. Ang for 5 inom, ang years. inom. Yes po. So, para ba sa lahat Pero yun? kung diagnosed po, para po yun sa lahat, yung mga Oh. bata lalo. Pero kung diagnosed now na filariasis, meron pong regimen na sinusunod for 7 to 10 days. Papainumin ka. Depende po yun sa timbang, depende sa edad. Papainumin ka Kung ng positive may ka na bilang. may Yes po. filariasis, alright. Papainumin ka ng bilang 1-2 kapsula araw-araw for 7 to 10 days. Apo. Doc, itong filariasis tsaka malaria, saan po dito yung deadly at sige po, Doc. Actually, parehas naman pong nakakamatay. Pero ang pinaka-deadly sa lahat, Opo. between the two, malaria po. Malaria. Kasi Well, pwede ka maraming pong magkaroon namatay ng sa malaria. cerebral malaria. May papillar na. Cerebral Yes, malaria. Ano ang pinakagrabing klase ng malaria pala, Doc? Ano na pwedeng, kumbaga, pag ikaw ay tinamaan ng malaria, kung hindi mo gagamutin, gaano katagal itatagal mo? Hindi po natin masabi kung 1 buwan, 1 taon. Depende po yun sa maapektuhan niyang parte ng katawan. Oh. Kung brain, cerebral malaria, posible pong mabilis. Tapos magkakaroon siyang sintomas na parang may sakit ka sa utak, yung masakit. At saka magmamanifest ka rin ng mga sintomas sa kagaya ng nasabi ko, yung lagnat, yung headache, paulit-ulit, minsan severe Pawis. headache. Opo, kung hindi po siya magamot, ay maaaring mag-lead yun sa pagkamatay. Tungkol dun sa haba, kung hanggang kailan katatagal, depende po yan sa naapektuhang parte ng katawan natin. Okay. Sige. Sino muna? Sige, Sir Swek. Considering na ang mga nababanggit nating topic ay Lamok, sir. health, tungkol sa health condition ng tao, Apo. would it be proper na ang gobyerno, maliban sa gamot na binibigay, dapat magkaroon ng intervention sa yung pag-supply ng pagkain para sa pagpalakas lalo ng mga ng mga katawan, lalo ng mga kabataan? Yes po. Tama po yun na dapat pangalagaan ng ating gobyerno ang kalusugan ng bawat tao, hindi lang po mga bata, lahat po ng mga mamamayan kailangan pangalagaan ang kalusugan. At maliban, isa sa mga estratehiya ng pangangalaga ay pagtuturo ng tamang pagkain, tamang oras, amount, at kung ano-ano ang dapat nakainin para maging malusog. Ang iba naman pong organisasyon, mga government agencies, nagbibigay po sila ng mga healthy foods, yung
yung mga feeding programs, nagsasagawa po sila nun para masiguro na nakakatanggap at nakakakain ng ating mga kababayan ng masustansya. Pwede din po. Pampalakas ng resistensya po siya. Kung meron pong mga micronutrient na kulang ang katawan natin, posible po siyang mapunuan itong mga vitamin supplements. So, yung follow-up doon kay Swick kasi, siyempre sa mga health center na, Apo. sa mga health center natin, ay kung maging available sana yung mga vitamin na yan, walang dahilan na hindi lalakas nga at katawan at mga kababayan. So yun siguro, yung sinasabi ni Swick na, ang gobyerno ba pwede bang mag-allocate ng mga vitamin sa mga health centers? Pwede po. Mga ganon. Pwede po. Oo. Apo. Ako po galing sa municipal local government unit at yung procurement, pagbili ng mga gamot ay nakabase po sa aming 10 leading cause of illness, yung morbidity at 10 leading cause of mortality. So, kung nare-record po doon na mataas po ang bilang ng stroke, mataas po ang bilang ng hypertension, diabetes, yun po ang nilalagyan namin ng mas malaking pondo. At saka ginagawan po namin ng programa, na healthy lifestyle program, ganun po. So, nakadepende po dun sa mortality, morbidity rates ng isang LG, ng isang bayan. Yung Sige, Sir John. Itong mga sakit na ito ay nadidetect yun, pero kung minsan ay parang lumalala. Ano ba yung mga early symptoms ng mga sakit na ito para masabi natin ito ay dengue, ito ay malaria. Sa una po, hindi talaga natin masasabi ang specific na sakit kung ano talaga, specific na, malaria na o dengue na kagad. Kasi una pa lang, non-specific siya, lagnat lang, may headaches o kala natin karaniwang viral infection siya, flu. Opo. And then later, magkakaroon na po siya ng tinatawag natin na periodic sintomas na magsasabi na sa atin posibleng malaria kasi meron po siyang time ng atake ng sintomas katulad ng chills, fever, sweat na tinatawag natin. Or posible po siyang wala naman pong ganun at posible po siyang hindi na bumababang lagnat, laging may lagnat. Ang iba nagsusuka, ang iba nagda-diarrhea pa po. So, ang kinakailangan po talaga madalas sa ating pagamutan, matest po para malaman agad-agad natin anong klaseng sakit meron siya at magamot po ng tama. Okay, follow up doon, Dok. Ito, lagnat. Ito ay kadalasan na nangyayari. Walang exempted dito eh. Lahat tayo nagkakalagnat. Ito ang tanong ng marami, Dok, sa atin eh. Pag ba ang isang tao nagkalagnat, agad-agad ba kailangan painumin agad ng gamot? Depende po. Ganun agad ang thinking eh. Kasi kahit sa bahay, ganun eh. Kunting-kunting nga lang na isinat ay gamot agad lang init. Kailangan ba ito? Paano? Meron po. Kasi ang lagnat, mainit. Yun ang pagkakalam ng bawat tao. So, dapat malaman natin ang temperature. Pag nakita natin, 37.8. Ano ang normal, Dok? Para lang sa below 37.5. 37.4. Wala normal yun. fever yun. 37.5, mainit na po yan. Meron ng low grade. 37 hanggang 37.8. So, ang pwedeng gawin natin sa ganyan, pwede lang sponge bath, punasan, i-hydrate, and then tingnan kung ano pa ang mga sintomas na dala ng sakit. Ano ang saang degree, kumbaga 37 point something, na pwede na siyang dapat painumin na 37.8 po. Pwede na natin simulan para pataas po. Okay. Kasi kung 40 degrees na po, 39 to 40 degrees, O, baka iba na yun. mag-convulsion na po. Yun. Kasi mataas, mainit na po yan. So, kailangan wag nating paabutin doon. Baka magkaroon ng seizure, na yung convulsion. So, delikado po yan sa isang tao. So, sabihin, pag mga 37.7 pababa lang, monitor lang muna. Pwedeng punasan lang, painumin ng maraming tubig. At kung bubaba, pahingahin. okay na yun. Okay na po yun. Pero kung mga 37.8 pataas, na Starting hindi na po nagbababa, ang paracetamol. obligado nang painumin ng gamot. Kasi nga alam naman natin na pag lagi namang synthetic drugs, may masamang epekto rin sa katawan. So yun ang ibig nating sabihin na may mga magulang kasi na Agad-agad. mahipo lang ng konti, gamot ka agad, lalo yung mga maliliit na bata. Opo. Minsan kasi sa umaga, ang tao ay mainit po talaga dahil yumakap sa unan, Yes. na kumot, at nagkukos po yun ng heat, nag-iipon ng heat sa katawan natin, hindi makalabas. So, ang pakiramdam mo mainit. So, kung wala po tayong pang-tests, para ma-determine ang temperature ng isang tao, baka mapagkamalan nating lagnat. Wala naman palang lagnat. Mainit lang po siya. Ito pa, Dok, isa pa, para daanan na natin lahat. Opo.
pag tayo'y nilalagnat, may mali sa ating katawan. Tama bang sabihin yun? Yes po. At ibig sabihin, kaya ang pinaka-defense mechanism ng ating katawan, pag mayroong masamang, kumbaga, may foreign bodies o kung Yes, anumang po. sakit sa Correct. tayo, ang unang gagawin ng katawan natin, iinitin ng ating katawan Apo. para siya mailabas eh. Reaction ng katawan Reaction. natin. So yun ang ibig kong sabihin na pagka binigyan mo yun ng gamot, bababa ang init na yun. Hindi mailalabas tuloy yung gustong ilabas ng katawan natin. Tama bang sabihin nyo, Doc? Posible po yun. Kasi minsan May kapag infection ka, tayo ay infection. may mild dehydration na tinatawag, kulang sa tubig, mainit din po ang pakiramdam natin. So painumin mo lang yung tubig, maging normal ulit ang temperature niya. Minsan na bilad ka lang pala sa init. So pag nabibilad tayo sa init, kahit papano nagkakaroon tayo ng konting dehydration. So mainit po ang pakiramdam. So i-hydrate mo lang yan, mawawalan na po yan siya. Hindi man kailangan gamot ka agad. Yes. Apo. Pero kung may infection ka sa katawan, di ba, yun din ang isang dahilan Apo. kung bakit tayo tumataas ang temperature. So, paano natin ngayon ma-determine ito na nag-init lang yan dahil, yun nga, sabi natin mag-iipon or may infection na pala tayo sa katawan. Paano natin malalaman yun? Opo. Yung temperature po ang pagtaas, kung yun lang naman ang sintomas ng isang tao, nakuha natin yung temperature dun sa thermometer, yung pangsukat ng temperature, at meron ngang lagnat 37.5 to 37.7 halimbawa, pwede na nating i-hydrate, papahingahin o punasan ng basa. And then kung umabot na po siya ng 37.8, pwede na tayo mag-start ng paracetamol. Paano natin malalaman kung infection na ba ito? Posible po siyang may ibang sintomas na dala. Yun. Posible pong may ubo, may sipon, may sore, namumula ang mata, or minsan may masakit na iba pang parte ng katawan. Ito pa isa pa doon, ano? May sugat ka. Tapos after 2 to 3 days, nilagnat ka ngayon. So ano ang dapat gawin ng isang may mga ganung kaso? Opo, kung may sugat ka po at after ilang araw ay nilagnat Nilagnat ka, ka. maaring ma-infeksyon. Kailan dalhin po agad ito sa paggamutan kasi baka kailangan na niya ng antibiotics. Kung hindi po ito maagapan, posible po yung ikamatay kasi kakalat po ang infeksyon sa buong katawan dala ng dugo. Opo. So, mahalaga po talaga na makita siya ng doktor, nurse, or kung sino mang health workers na available po sa ating locality, sa ating area. Doc, may mga tao, no, paano natin i-encourage yung mga tao na takot pumunta ng ospital, takot pumunta ng health center? Kumbaga, may mga, siyempre, ikaw nagkasakit na Bago kasi nagpa-hospital doon kayo, hindi na kaya. kumbaga, ikaw, may tao nagkasakit tapos parang inisip lagnat lang yan. Pero yun pala, magsisisi sa huli. Katulad nung nangyari dun sa unang kaso ng rabies dito sa atin na kumbaga pinabayaan lang tapos hanggang sa lumala. Paano natin may encourage yung mga tao, no, dito sa Romblon na magpumunta ng ospital, magpatingin, pumunta ng RHU? Sige, Doc. Opo. Sa atin pong gobyerno, meron po tayong tinatawag na primary care setting, health facilities, meron naman mga infirmaries, hospitals, yung mga level 1 hospital and infirmaries. So nakikita po natin ang function sa pamamagitan ng mga kategoryang yun ng health facilities, yung health center para sa prevention, more on pag-iiwas ang itinuturo nila sa pagkakasakit. Yung hospital naman, more on gagamutin na nila yung may sakit, more on curative function sila. Now, kailangan natin ng intensify natin yung public awareness. So, kami po sa health sector ay naniniwala na kung ang tao alam nila kung paano kung ano ang sakit, sila mismo ay iiwas sa pagkakasakit. At kung makakaramdam sila ng sintomas ng sakit, ay ma-encourage po kagad silang pumunta sa ating mga paggamutan. So, intensify po natin ang public awareness ng pag-iingat sa sakit at ano ang mga kaalaman tungkol sa sakit. At syempre po, nais din nating encourage ang ating mga health facilities. Health facilities, yung hospitals natin, health centers, kasama na doon ng mga manggagamot, mga nurses, na i-accommodate yung mga tao na may sintomas ng sakit at huwag i-ignore ang kanilang concern pagdating sa kalusugan. Okay. Ito Doc ang nakikita natin. Isa pang medyo seryosong dahilan kung bakit nag-aalangan pumunta ng mga hospital o mga health facilities ang ating mga
tao na may gustong ipakonsulta sana, walang pera. Kadalasan yun eh. Kaya tinitiis na lang kasi pupunta sa ospital, siyempre mahal, may bayad yan, galon-galon. So isa siguro ito na pwede natin may parating sa atin sa gobyerno. Although may mga programa na rin ang gobyerno natin tungkol dyan. Pero siyempre, iba pa rin yung nabibigyan sila ng assurance na pagpunta mo doon, wala kang gagastusin. Isa yun sa mga dahilan para ma-encourage sila na kahit may maramdaman lang medyo may masakit ng konti, punta na kagad kasi hindi siya mag-aalala na may babayaran siya. So paano ang ipapaliwanag natin? Yes dito? po. Agree po ako sa inyo pagdating sa pag-aalala tungkol sa bayarin sa pagpapagamot. Ang atin pong gobyerno ay merong mga programa para matulungan ang ating mga kababayan. At ang number 1 po dyan yung PhilHealth. PhilHealth insurance. Insurance po yan, health insurance, na kung saan dapat lahat ng Filipino ay PhilHealth insured, registered. Opo. Kung ikaw man ay personal ang contribution o ikaw ay sponsored, dapat wala pong Filipino dapat na hindi na-register sa PhilHealth. Para kung ikaw ay magpapagamot, sasagutin ng PhilHealth ang bayad doon sa mga serbisyong na ibigay sa iyo ng mga pagamutan. Universal healthcare ba tawag? Healthcare dapat. po. At yung isa, yung iba pang programa, yung indigency programs. Meron po tayong mga AX, merong mga MAIP. Naglalaan ng pondo ang gobyerno para sa mga tao na kung saan, kasi may ceiling po ang bayad ng PhilHealth sa isang sakit. Halimbawa, sa panganganak, normal, 8,000, mga ganon, 7 to 8,000. Pag lumagpas ka doon, 8,000 ang nagastos sa normal delivery. So, meron pa pong 3,000 kung 7,000. So, posibleng out of pocket yon ng isang pasyente. So sasagutin po siya ng ibang programa ng gobyerno para wala na pong babayaran ng ating mga kababayan. So yun po ang ginagawa natin ngayon para hindi po matakot magpagamot ng ating mga kababayan na hindi sila magastusan kung magpapagamot po siya. Tama bang sabihin pa, Dok, na may malasakit center din? Kaya lang, Yes po. may mga nakausap ako na baka hindi lang mapunduhan ito ngayong taon. Po programa po siya ni Senator Bongo. Oo nga. At nakadepende po sa kanya sa paglalabi sa national government kung itutuloy po yung programa. Yun. Kung itutuloy na budgetan. Yes po. Tuloy ang programa yan. Ang problema lang Yung kung wala budget. pang budget. Sana matuloy po para makatulong talaga. So yung mga RHU naman natin is libre naman talaga yan, no? Yes po, Puntahan libre naman naman po talaga yan. Ang atin pong mga RHU ay hinikayat natin na magkaroon ng license din pagdating sa iba-ibang sections ng kanilang serbisyo at ma-accredit din sila ng mga insurance. Pag sinabi nating license at accreditation, ibig sabihin kung sila ay nakapasa doon ng ating mga RHU, according to standards ang binibigay na serbisyo ng mga health centers natin. Ang gusto ng gobyerno natin, dapat ang private na mga health facilities, clinics, at ang ating government's clinics ay pareho ang serbisyo of quality. At para masiguro na of quality, ay dapat according to standards. Ngayon, kung na-license ng DOH at na-credit ng insurance, PhilHealth, ang ating RHUs, according to standards ang kanilang binibigay na serbisyo. So, nadadagdagan ng kanilang income. Maliban sa salary, maliban doon sa mga benepisyo, nagkakaroon pa ng payment para sa serbisyong binibigay, additional payment, yung PhilHealth. So, nagkakaroon pa sila ng additional income mula dyan. Kaya, sinisiguro natin ngayon na mabibigyan din ng kaukulang dagdag ang ating mga pasilidad through the local government units at ang ating mga health workers na madagdagan ng kanilang natatanggap pag naibigay nila ang serbisyo according to standards para ang mga tao din natin ay magamot sa mga pagamutan na hindi na fair, na hindi unfair. Kasi sa private, ang ganda. Bakit dito sa health center hindi? Dapat pareho po. At para masiguro natin pareho, para masiguro pareho, so nandiyan ang PhilHealth na kung according to standards of quality ang service, babayaran ng PhilHealth yung facility, may makukuha din doon ng isang health worker. Okay. Yun po ay i-consulta program ngayon ng PhilHealth kung narinig po ninyo. Yes. Apo. Sige sir, may mga tanong pa ba yung ating mga kasama? May questions? Wala na siguro. Sige sir, may question tayo online, no? Galing sa kasama nating si Sir Bill Gabay. Tinatanong niya, sir, bakit kailangan daw mag-observe ng 14 days yung sa aso, obserbahan ng 14 days yung aso bago maturukan ng anti-rabies vaccine?
Kailangan Opo. bang antayin yun or hindi na? Opo. Yung observation po ay depende po yon sa estado ng aso. Kung nabakunahan po siya ng 2 beses, kasi hindi pa po safe kung isa lang ang bakuna ng aso. Kung at least naka 2 vaccinations ang hayop, yung animal, pwede na po nating i-forgo muna ang immediate anti-rabies vaccination. Observe po natin siya. O kung halimbawa ay nagkaroon ng bakuna ikaw dati na malapit pa lang, nakakabakuna mo lang nung ilang araw pa lang nakakaraan o ilang linggo, obserbahan ka muna at kung magkakaroon ka ng sintomas, pwede ka nang pumunta sa ating paggamot. Sir, may chance ba na yung example, yung aso is nakagat yung tao, yung aso hindi namatay, pero yung tao nagka-rabies, pwede ba yun? Or hindi? Kasi once Magmamanifest talaga sa aso once yun. nagmanifest po ang tao, nagmamanifest din po ang Talaga, dog. aso. So, posibleng nauna nga minsan ng hayop na namamatay kasi nananamlay sila. So, ang sabi namin, na-advise lagi namin sa mga pasyente, sa mga kamag-anak, nasa ng aso, hinahanap po Apo. yun. At kamusta po ang estado ng Ayun, aso? Huwag patay po na. yung Pinatay na nila. Huwag po yung patayin kasi nakasalalay po doon. Minsan nauna pa silang namatay bago magmamanifest sa tao yung Namatay dahil pinatay. rabies. Dahil nangagat eh. O sinukita So, nila. ang dapat, ang maipapayo natin doon, ano, yung tamang masasabi natin sa ating mga nanonood ngayon na once na nakagat ka ng aso at may duda ka, may suspetsa ka na rabies carrier yan, wag mong papatayin yung aso Apo. dapat. Dahil Apo. uobserbahan. Obserbahan po yan. Obserbahan. At Kasi- pumunta po kaagad sa pagamutan yung tao para lalo na kung may duda. Kasi Yes, nga, normally, tama ba, Dok, na normally, naunang nagmamanifest sa aso yung kung mayroon siyang rabies. Opo, kalimitan po, nagmamanifest sila, yung rabid din, Oo, babaliw oo. din. Pero minsan ang aso na nanamlay. Yung mga ganon, yung mga ganon. Namatay na po siya, pero hindi siya nabaliw. Yung tao ang magmanifest ng rabid. Pero senyalis na rin yun sa Yes aso. po, senyalis po Oo, yes. yun. May pagbabago Hindi sa na aso. natin makikita yun kung pinatay mo na agad ang Opo, aso. hindi na. Okay. Sir, additional sir na tanong. Wait lang, Sir Swek, no? May additional sir na tanong si Sir Bill. Paano daw kasi pag nakagal ka sa binti, gaano daw katagal ito bago dumating sa utak ng tao? Tsaka yung pangalawa is, bakit takot daw sa tubig yung tao kapag nakagat? Opo. Mabilis po yun, lalo na kung may rabies ang aso. Mabilis pong kumalat po yun sa katawan. And once na nag-set in na po ang infection, hindi na po natin mababalik yun. Hindi na po natin makukuha yun. Mabilis po ang progression noon. At, ano nga po ang second question? Yung tanong niya, sir, is yung bakit daw takot yung tao? Yung Yung aso. Hindi. yun Takot po- yung tao sa tubig. Opo, Opo. yun po talaga ang ang may- tawag namin doon, yung pathognomonic, yung meaning sa rabies, yun po talaga ang kanyang feature, sintomas na Pag meron. kinagat ka na may Opo. rabies ka. Pag nakagat ka ng hayop, nagkarabis ka, takot ka sa hangin, takot ka sa tubig. Agoy. So talaga may fear po yan, may phobia po. Talagang classic symptom po Kaakibat yan na ng talaga siya. herpes infection. Ayun, kaakibat na talaga ng rabies yung Opo. gano'n ako. Yun po talaga ang manifestation niya. Yun ang pinagkaiba niya sa ibang sakit. Ayun. Opo. So mas madali sa malaman. Yes po, yes po. Okay. Sige, Sir Okay. Swek, no? Dok, may may karanasan akong parte sa yung nakagat ng aso. Sa sobrang Paranoid ka ngayon. para nataranta yung yung parent, nakagat yung anak niya. Wala namang sintoma na nanghina yung aso. Pinaano agad yung aso pinutol ang ulo. Ay, Pinadala sa akin paano pa sa malalaman mo kung may rabies? Lazaro. Yes po, pwede din po okay. yun. Pinadala sa akin sa Ah. Lazaro. Pagdating doon, pagka-examine, negative naman yung ng aso kasi tuta. Yes po. So inorderan yung katawan na iluto na lang dahil negative. Kaya siguro, ang dito, dapat maging responsible pet holder. Yes ang- po. Siyempre. Meron po tayo, sir, mga ordinansa yan sa bawat bayan, sa buong lalawigan, 17 municipalities, meron. yung responsible pet ownership ordinance. At nandun po ang mga duties and responsibilities ng isang pet owners, pati ng ating gobyerno, at ng mga health workers at saka ng Department of Agriculture kasi nandun po sa kanilang animal side. So, naka-define po doon sa ordinansa. Ngayon, dapat nating bisitahin ulit at tingnan kung nasusunod pa rin yung mga nandoon na section sa ating batas. Okay. So, Maganda po, sir, yung nasabi ni Sir Suico na yung aso mismong dinicapitate at dinala doon, kaya lang costly po yun. Yun nga. Opo.
Pero pinaka-safe talaga 'yon Yes kasi mas po. mabilis 'yun Mas eh. mabilis. Hindi mo Oh. na Oh, di ka gagalawin na yung maghihintay. tao, nasa aso tayo. Oo. Kaya lang, dadalhin mo yun doon sa Manila. Dapat marunong po ang pumatay Magdala. sa aso at tatanggalin yung ulo na hindi... Paano bang sistema pala nun? Apo, Paano nasa gagawin? DA po yun. Sila Ah. po ang natitrain doon sa pag ano. Pag, Hindi, yung basic lang, ilalagay, ipi-freezer ba siya dapat? yes po. Oh. Sa freezer po yun. Ilalagay mo siya sa styro. Yung Lalagyan ng ice. Naka-yellow po yun. Oh. Apo, dadalhin Parang mo doon. katulad ng sa Frozen. isda na kailangan Yes po, i-frozen yes mo siya po. hanggat maaari. Apo, Okay. dadalhin mo doon. Purposely para ma-preserve yung kung may Yung rabies. virus kung meron man. Oo. Nandun siya sa karne ng ulo. Kasi nandun po yan siya banda sa may brain eh. Hmm. So, para makakuha sila ng sample, dadalhin mo po yan doon. Kasi minsan, kung tayo ang kukuha ng sample, hindi tayo marunong ng specimen, baka ma-miss natin yung virus. Saan Dok ang pwedeng pagdalan? Maliban sa RITM po. RITM lang? Apo. Wala nang iba pang... Meron sa Lazaro. Hindi, maliban sa RITM, wala nang iba pang pwedeng mag-detect? Meron mga private lab po. Pero ang nirekomenda po ng ating DOH ay yung RITM. RITM. Dahil government ano Dahil siya eh. government facility po yun. Yun, ang punto kasi ay malayo pagkakuha ba? It Opo. takes araw pa eh. Pero kung may sana magkaroon tayo rito, no? Apo. Kaya doon muna tayo sa kung anong meron tayo. Yun na lang. Yung obserba and then bakuna na kung kinakailangan maliban sa anti-rabies, baka anti-tetanus din kailangan, baka hindi sa rabies, sa tetanus naman siya. Nagka-problema. So kailangan po talagang madala yan sa ABTC May ang tetanus pa mga palang bites. topic eh. Hindi pala Animal bites. tinadadaanan yung tetanus eh. Susunod talaga isa. Ganito na lang, yung may mga magdududa na yung aso nila ay rabid, makipag-coordinate lang sila sa Provincial Veterinary Office. Yes po. Yung Opo. Provincial Veterinary Office, ang role nila, ang isang responsibility nila ay yung mag-respond sila doon sa mga request ng mga mamamayan pagdating diyan sa mga rabies control program. Sila mismo ang magdadala noong yung pinutol na ulo para dalhin doon sa Apo, tama po yun. Tutulong po sila, magpa-facilitate sila doon sa pagpapatest ng samples. And then, sila din po ang nagbibigay ng bakuna sa mga hayop, mga aso. Apo. May habol ko lang po, nandito na rin si Doc eh. Tetanus Doc eh. Kasi marami rin itong mga kwan, di ba? Anti-tito yung tetanus. Hanggang gaano ba katagal pag ikaw ay na-injeksyonan ng tetanus toxoid? Ilang taon yan na Nyari, 2 years na akong na injeksyonan. Bigla akong ngayon, nasugatan. Diba? Kadalasan ang thinking ng lahat, pag natusok ka ng kalawang ng pako, agad-agad ay isipin, tetanus na agad ito. Ano bang totoo dito? Opo. Meron po tayong bakuna na tinatawag nating anti-tetanus, yung toxoid. Meron din po tayong ATS na tinatawag, anti-tetanus serum, no? Kung nabuo ninyo ang 5 bakuna sa anti-tetanus, Kadalasan sa bata yan. lifetime na po yun. Kadalasan sa mga nanay po yun, mga buntis. Kasi silang po ang may libreng bakuna sa tetanus. Paano yung mga lalaki? Wala po tayong Walang libre. ganun. Hindi, ibig sabihin. Pero paano pwede po siya tayo mag-avail ng bakuna sa ating mga health centers. Magpapabakuna po tayo. May interval po yun, yung first injection, second, third, fourth, at saka booster dose. Pag na-booster ka po, that's a lifetime protection from tetanus. Pag may una, no protection, and then pag pangalawang bakuna, magbibigay sa'yo ng ilang months sa protection, and then ilang years hanggang sa lifetime ka na. Pero mabumo dapat ang 5 Ano ba bakuna. dapat ang mga sakit o sugat na kailangan automatic agad na anti-tetanus toxoid agad na magpapagano? Kasi di ba maraming bagay, lalo na kung nasunog ka, ganun ba? Apo. Ano-ano mga particular book na yung mga sugat po na Sugat. prone to infections. Okay. So, kung ang sugat ay open open skin wound. kasi wound na yung sugat. So, titingnan po yan ng doktor. Ang doktor po ang mag-assess Okay. kung kailangan na po niya ng toxoid o kailangan pa niya mag-ATS para lalo na kung mga dirty wounds na tinatawag. Yun nga, yun yung Apo. na-crash ka sa motor, kadalasan Kasi malaki po yan, gas-gas. mandatory ka agad ba yun? Yes po. Yun. Kasi naano po yan sa sa lupa eh. Oh, yun. Ang soil po, yung lupa, doon po Doon nagagaling. nagpo-form ang spores ng tetanus. So, posibleng makuha natin yun na malagay sa sugat. So yun ang rason kung bakit pag na-disgrasya ka sa motor, automatic agad dapat mabakunahan ka. Opo, titingnan ka po lang. siya, i-assess, and then bibigyan Sorry. po ng bakuna. Yun. Orderan po ang doktor po ang nag-order ng bakuna. Hindi naman porque may sugat ka na agad-agad. Hindi naman po. Hindi. Yun. Kasi kung clean wound naman, hindi naman. Kahit pa malaki yan, kahit maliit. Kasi 'di ba na pansin po natin
pag ino-opera, hindi naman Kaya ina-antitetanus nga. yun. Kasi nag-observe po sila ng aseptic technique, yung linis talaga. So, hindi naman kailangan. Depende po yan sa sugat. Okay. Apo. Sige po. May mga tanong pa po kayo? Yeah, ano yun eh. Sabihin eh, takot din yung mga tao dyan sa mga sugat na yan eh. Dalawang klase ang takot nila eh. Walang pambayad at takot sa mga turok. Madali lang ito. Takot sa turok o walang pambili ng panturok. Pero ang gobyerno po natin, meron na pong mga libre ngayon ng ating provincial government, ang ating mga municipal, local government units. Nagbibigay na po sila, naglalaan na po sila ng pondo para makabili at maibigay ng libre sa ating mga kababayan. Lalo na doon, no, yung anti-rabies, yung mga anti-tetanus, mga ganun. Dapat ay maliban sa readily available, dapat ay libre dapat talaga. Hanggat Opo. maaari. Dapat ay nababudgetan po, napopunduhan po ng ating mga local government units po yan. At meron naman po, kaya lang mabilis pong maubos yun kasi hindi naman natin napo-foresee minsan ang mga tao na nagkakaroon ng problema. Okay. Sunod na ako. Katawni, meron pa? Sige po. Doc, mensahe na lang, Doc, sa ating mga nanonood, no? Kaugnay pa rin dito sa ating mga nabanggit na topic. Huling mensahe na lang po. Opo, at saka malaria. Opo. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat Sir Jason at saka sa ating mga kasamahan sa media sa pag-imbita po sa akin na maging resource person sa hapong ito na may temang Malaria and Filariasis Prevention Week. Nais ko pong hikayatin ng lahat na tayo po ay magtulungan at mag-ingat upang mapangalagaan ang ating kalusugan at mapanatiling ligtas ang ating kapaligiran. So patungkol po sa malaria at filariasis, 3 lamang. Una, kalinisan ng kapaligiran. Kung wala pong lamok, wala pong sakit na wala pong magdadala ng sakit sa atin katulad ng malaria, filariasis, dengue, zika at chikungunya. Ikalawa po ay kaalaman tungkol sa mga sakit na ito. Dahil kung alam natin kung paano makakaiwas, makakagawa po tayo ng hakbang para maiwasan po ito. At ang ikatlo po ay ang pag-iingat para na rin po sa ligtas at malusog na lalawigan ng Romblon. So yun po ang 3 mensahe na nais kong iparating sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Maraming salamat, Doc, no? Sana sa susunod no, na ulit. Pagbigyan niyo po kami ulit kapag may maganda po kaming laga. Sige po, at doon po. Sige sir, tapusin lang na. So dito po natatapos no yung aming programa ngayong hapon at nagpapasalamat kami ulit dito sa Ojongan Public Information Office sa pagbibigay po sa amin ng kwarto tsaka sa live streaming po ngayong hapon dito po sa atin no, sa kapihan sa PIA Romblon. Pinapasalamatan din natin yung mga guest natin kay Doc Menrihe sa lahat po ng local media po na nandito. Kita-kita po tayo ulit hanggang sa susunod pong edisyon po ng kapihan sa PIA Romblon. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat.